Nasugatan ng dalawang trans woman matapos bugbugin ng dayuhang turista sa Cebu. Ayon sa suspect, kamit-up niya ang isa sa kanila na nagsinungaling daw sa tunay niyang kasarian. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. May black eye at puro pasa. Yan ang inabot ng 29 anyos trans woman na si Yasi matapos bugbugin ng isang 32 anyos na turistang Taiwanese sa loob ng isang motel sa Barangay Careta sa Cebu pasado alas 9 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng Mabolo Police, una raw nagkakilala si alias Yasi at ang Taiwanese na si Lee sa isang dating app. Nagkasundo ang dalawa na magkita at magmotel. Napagkasunduan ding magbabayad ang dayuhan ng 10,000 piso kay Yasi kapalit ng panandaliang aliw. Pero hindi raw tumupad sa usapan ang dayuhan kaya sila nagtalo. Kumuha raw ng cellphone ang Taiwanese at tinampas sa ulo ng biktima. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, kaya nagkaroon ito ng mga galos at injuries, kaya niresulta sa kanyang pagka-aresto. Mga sugat at pasa naman ang inabot ng Taiwanese na tumangging humarap sa kamera. Sa panayam ng News 5, inamin ng suspect na nagalit siya sa biktima dahil itinago umano ang tunay niyang kasarian. We meet some girl in Denver. We match yesterday. He's wearing a sunglasses and I don't know he's gay. And I'm so shocked. Nagsama rin daw ng isa pang trans woman si Yasi na si Maricar, kaya lalong uminit ang ulo ng dayuhan at binato siya sa mata. Actually, it's my fault because I pushed too much. But actually, I want to protect my phone and wallet. Depensa naman ng dalawang biktima, alam ng dayuhan ang kanilang kasarian. Naratel na siya, kaya pinigilan namin siya para di makalabas. Naawa din ako sa kaibigan ko. Di ko naman pwedeng tingnan lang siya, hindi pa niya kami nababayaran. We never hide what gender we are. I said to him, I don't want to disappoint you. I just want to tell what gender we are. So he said, oh, you are so pretty and beautiful. Who the Nasa kustodiya na ng Mabolo Police Station ang dayuhan at sasampahan ng reklamong physical injury. Handa naman makipag-areglo ang mga sinuntok na trans woman kapalit ng 100,000 piso. Pero 10,000 piso lang daw ang kayang ibigay ng Taiwanese. Pinag-aaralan din daw niya magsampa ng reklamo sa dalawang trans woman. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.